maaalala natin, nakuha ng Pilipinas ang panalo sa Pandaigdigang Tribunal noong June 12, 2016 na nagpapatibay ng kanilang soberanya sa South China Sea na kilala bilang West Philippine Sea. Sa kabila ng desisyong ito, patuloy ang China sa pag-angkin at pagsasabing kanila ang teritoryong ito habang nagpapalabas ng naglalakihang sasakyang pandagat pangpatrol at ipinagpapatuloy ang pag-angkin kahit nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang patuloy na agawan sa teritoryong ito ay nagbibigay tensyon sa rehiyon. Ang ambisyon ng China sa South China Sea ay maaaring ipaliwanag sa ilang pangunahing dahilan. Kaya mga ka-Wowmazing, simulan na natin! Number 5. Pagpapalawak ng teritoryo. Ang China ay pangalawang pinakamalaking bansa sa buong Asya na may lupaing umaabot sa 9.6 million square kilometers. Halos 1/4 ang laki nito kumpara sa kabuuang sukat ng kontinente ng Asya. Gayunpaman, hindi pa rin ito kontento at nagnanais pa nitong palawakin ang kanilang teritoryo. Ipinapakita ito sa paglalagay ng base militar at pagtatayo ng mga artipisyal na mga isla sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay nasa South China Sea na matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang EEZ nito ay naglalayong 200 nautical miles mula sa mga karagatan ng Pilipinas na hindi natin inaangkin ang buong South China Sea. Ito ay ibang-iba sa ambisyon ng China na halos 80 to 90% ng China Sea ay sa kanila. Isama na ang Reed Bank na malayo na sa China at pasok na rin sa ating EEZ. Ito ay isang usapin na patuloy na nagbibigay agam-agam at kontrobersya. Number 4. Historic rights. Sa pagsasabi ng China na sa kanila ang halos buong South China Sea dahil sa kanilang sinaunang kasaysayan, kabilang ang kanilang 9-dash line na umabot pa sa 10-dash line sa kanilang mapa, ay itinuturing nilang kanilang teritoryo kung saan ang lahat ng mga isla at bahura ay kanila. Subalit madiing tinutulan naman ito ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei at Pilipinas. Ayon sa United Nations Convention of the Law of the Seas, ay hindi valid ang pag-angkin ng China at walang sapat na basihan ang kanilang gawa-gawang mapa para sa kanilang territorial claims. Subalit hindi tinatanggap ng China ang ganitong pahayag mula sa ibang mga bansa. Number 3. Langis. Isa sa paraan ng pag-unlad ng bansa ay maghanap ng mapagkukunan ng langis upang masustain ang lumalagong ekonomiya nito. Isa na ang pagpapaunlad ng yamang langis sa West Philippine Sea na may tinatayang may 11 bilyong barel ng langis o mahigit 100 trilyong cubic feet ng natural gas sa lugar na ito. Kaya naman, malaki ang interes ng China na kunin ang teritoryong hindi naman talaga sa kanila. Kasama dito ang Scarborough Shoal, isang lugar na mayaman sa mineral, langis at natural gas na nasa loob ng 120 nautical mile mula sa Zambales sa Kanluran. Gayunpaman, iginigiit ng China na sila ang unang nakadiskubre dito noong Yuan Dynasty at tinawag pa nila itong Wangyan Island. Number 2. Lamang dagat. Ang Pilipinas ay may ganap na soberanya sa West Philippine Sea kasama ang lahat ng mahalagang yaman sa loob ng EEZ. Mahalagang kilalanin ang mahigit kumulang 10% ng supply ng isda sa buong mundo ay nagmumula sa lugar na ito. Kung sino man ang manghihimasok o mag-e-exploit sa yamang dagat ay labag sa konstitusyon ng bansa. Ang mga reklamasyon ng pamahalaang Chino batay sa kanilang mapa ay walang legal na bisa, kaya wala silang karapatang makialam sa EEZ ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay integral na bahagi ng ating teritoryo at ang kanilang karapatan dito ay itinatag sa konstitusyon at sa international na batas. Kaya naman, dapat nating ipagtanggol ang mga karapatang ito at tiyaking ang ating mga mangingisda ay may kalayaang makapunta at makakuha ng mga kayamanan sa rehiyon na ito ng ligtas. Nararapat lang na pahalagahan ang soberanya at protektahan ang kabuhayan ng mga umaasa sa karagatang ito para sa kanilang kabuhayan. Number 1. Daan sa kalakalan. Hindi lingid sa lahat at alam naman natin na malakas ang impluwensya ng mga Chino sa kalakalan, partikular na ang South China Sea. Ang rehiyong ito ay mahalaga bilang ruta sa pag-angkat at pag-export ng kalakal patungong China
dahil ito'y isang strategic na daanan para sa kanilang kalakalan. Sa hilagang bahagi ng South China Sea ay matatagpuan ang Taiwan Strait, habang sa kanluran ay may connection ito sa Indian Ocean at Strait of Malacca. Mula dito, may ruta rin ito patungo sa Pacific Ocean sa pamamagitan ng Luzon Strait. Ang China ay nagpapakita ng malakas na interes na angkinin ang buong teritoryo ng South China Sea. At kapag nagtagumpay sila dito, ay magkakaroon sila ng higit pang kontrol sa kalakalan at tataas ang kanilang ekonomiya. Kaya ganoon na lang ang higpit ng China na mapanatili ang kontrol nila sa rehiyong ito, kahit pa pinagbumulan ito ng alitan ng mga kalapit na bansa katulad ng Pilipinas. Upang maiwasan ang pag-escalate tungo sa isang alitan, mahalaga sa gobyerno na panatilihin ang malakas na political will at ipaglaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea, batay sa legal na batayan. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado ay mahalaga dahil ang China ay isang makapangyarihang kalapit na bansa.